Tayo po ay magbabasa ngayon sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 6. Kabanatang 6. Numbers, chapter 6. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata na itatalaga niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa akin bilang Nazareo, kailangan hindi siya inom ng alak na mula sa ubas o ng kahit na anong nakalalasing na inumin. Hindi rin siya gagamit ng suka na galing sa anumang inuming nakalalasing. Hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o kumain ng ubas o pasas. Habang isa siyang Nazareo, kailangang hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas, kahit na buto o balat nito. Hindi rin niya pagugupitan ng kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Kailangang maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata, kaya hahayaan lang niyang humaba ang kanyang buhok. At habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon, hindi siya dapat lumapit sa patay. Kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid, hindi niya dapat dungisan ang kanyang sarili dahil lang sa kanila. Dahil ang kanyang buhok ay simbolo ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa buong panahon ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay, ibinukod niya para sa Panginoon. Kung may biglang namatay sa kanyang tabi at dahil ito'y nadumihan ang kanyang buhok na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangang ahitin niya ito sa ikapitong araw. Yun ang araw ng kanyang paglilinis. Sa ikawalong araw, kailangan magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato sa pari doon sa pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa pamamagitan nito, mapapatawad niya siya sa kasalanan niya na paghipo sa patay. Sa mismong araw na iyon, itatalaga niya muli ang kanyang sarili at muli niyang pahahabain ang kanyang buhok. Ang lumipas na mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata dahil nadugisan siya ng paghipo niya ng patay. Kailangan italaga niya muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang Nazareo. Kailangan dalhin siya sa pintuan ng toldang tipanan. Doon, maghahandog siya sa Panginoon itong mga sumusunod na hayop na walang katintasan. Isang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog, isang babaeng tupa na 1 taong gulang din bilang handog sa paglilinis, at isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon ng mga handog na inumin, isang basket ng tinapay na walang pampalusan na ginawa mula sa magandang klaseng harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis. At ang iba naman ay manipis na pinahiran ng langis. Ang pari ang maghahandog nito sa Panginoon, ihahandog niya ang handog sa paglilinis ng handog na sinusunog. Pagkatapos, ihandog din niya ang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon kasama ang isang basket na tinapay na walang pampaalsa, at ihandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. Doon sa pintuan ng toldang tipanan, aahitin ng Nazareo ang kanyang buhok na simbolo ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Susunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog na para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nito, ilalagay ng pari sa kamay ng Nazareo ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos, kukunin ito ng pari at itataas sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banal ang bahaging ito ng handog at ito ay para sa pari. Pati ang dibdib at paa ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos ito, maaari nang makainom ng alak na ubas ang Nazareo. Ito ang tuntunin para sa isang Nazareo. Pero kung mangangako ang isang Nazareo na maghahandog siya sa Panginoon na sobra sa ipinatutupad sa kanyang panata, dapat niya itong sundin. Ang pagbendisyon ng mga pari. Talatang 22. Sinabi ng Panginoon kay Moises,
Sabi mo kay Aaron sa mga anak niya lalaki na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod sana ng Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamagitan nito ay maipapahayag nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Talatang o kabanatang 7. Ang mga handog para sa pagtatalaga ng toldang tipanan. Pagkatapos mayayos ni Moises ang tolda, winisikan niya ito ng langis at itinalaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitan. Pagkatapos nagdala ng mga handog sa Panginoon mga pinuno ng Israel na pinuno ng bawat lahi, sila ang nakatalaga sa pagsisensus. Nagdala sila ng 6 na kariton, 12 baka, 1 kariton sa bawat 2 pinuno, 1 baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nito sa harapan ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magkapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa toldang tipanan. Ibigay ito sa mga Levita ayon sa kanilang gawain. Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay ito sa mga Levita. Ibinigay niya ang kanyang kariton at 4 na baka sa mga angkan ni Gerson para sa kanilang gawain. At ibinigay niya ang 4 na kariton at 8 baka sa mga angkan ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angkan ni Kohath dahil sila ang itinalaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng tolda. Nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong itinalaga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangan na sa bawat araw may isang pinuno magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga ng altar. Sa ganitong paraan, dinala nila ang kanilang mga handog ng unang araw. Sina Simeon na anak ni Aminadab na pinuno ng lahi ni Huda. Nang ikalawang araw ay sina Tanel na anak ni Zuar na pinuno ng lahi ni Isakar. Nang ikatlong araw si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng lahi ni Zebulon. Nang ika-4 na araw si Elazar na anak ni Sedeur na pinuno ng lahi ni Reuben. Nang ika-5 araw si Silomeo na anak ni Surishadai na pinuno ng lahi ni Simeon. Nang ika-6 na araw si Eliasaph na anak ni Deuel na pinuno ng lahi ni Gad. Nang ika-7 araw, si Elishama na anak ni Amihud na pinuno ng lahi ni Ephraim. Nang ika-8 araw, si Gamaliel na anak ni Pedazur na pinuno ng lahi ni Manase. Ika-9 na araw, si Abidan na anak ni Gideoni na pinuno ng lahi ni Benjamin. Ika-10 araw, si Azer na anak ni Amizadai na pinuno ng lahi ni Dan. Ika-11 araw, si Paggiel na anak ni Okran na pinuno ng lahi ni Asher. Nang ika-12 araw, si Ahira na anak ni Enan na pinuno ng lahi ni Naphtali. Ang bawat isa sa kanila nagdala ng mga handog na ito: 1 pilak na bandihado na may bigat na 1.5 kilo, 1 pilak na mangkok na may bigat na 800 gramo ayon sa bigat ng pilak sa timbangan ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay puno ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng 1 dintong pinggan na may bigat ng mga 120 o 120 gramo na puno ng insenso, 1 batong toro, 1 lalaking tupa at 1 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog. 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, 2 baka, 5 lalaking tupa, 5 lalaking kambing at 5 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Thank you, Lord. Okay. Talatang 84. Ito ang lahat ng mga handog, 12 pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga ng altar, 12 pilak na bandihado, 12 pilak na mangkok at 12 gintong tasa. Ang bawat bandihadong pilak ay may bigat na 1.5 kilo at ang bawat mangkok na pilak ay may bigat na 800 gramo.
Ang kabuang timbang nila ay mga 28 kilo ayon sa timbangan ginagamit ng mga pare. Ang 12 gintong lalagyan na puno ng insenso ay may bigat ng mga 120 gramo bawat isa ayon sa bigat na ginto sa timbangan ginagamit ng mga pari. Ang kabuang timbang nila ay mga 1,440 gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusunog, 12 batang toro, 12 lalaking tupa, 12 lalaking tupang 1 taong gulang pa lang ang edad, kasama nila mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis, 12 lalaking kambing. Ang mga hayop na handog para sa kambuting relasyon, 24 na toro, 60 lalaking tupa, 60 lalaking kambing, 60 batang lalaking tupa na 1 taong gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog ng italaga ang altar. Kaya papasok si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon. Naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng 2 kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises. Kayo po, o Diyos, pala sa pagbabasa ng inyong salita na matatagpuan sa Bilang, Kabanatang 6 at 7, o Numbers chapters 6 and 7. Numbers chapter 6 and 7. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.